Pinakahuling ulat, ang Su Group ay nalulugi na dahil sa maling pamamalakad at nahaharap na ngayon sa pagkabangkarota na may utang na aabot sa 100 milyong dolyar. 100 milyong dolyar. Pa, ano bang ginagawa nyo? Bitiwan nyo yan. Huwag niyo akong pakialaman. Hayaan niyo na lang akong mawala. Patawad sa lahat ng nagawa ko sa inyo. Sige na, papakasalan ko naman si Fu Yanzhou, ang taong iyon na hindi na gumagalaw at parang gulay. Papakasalan ko siya. Talaga? Ating tawagin na po. Ang ating bride. Ang anak ng pamilyang Su, ang ganda talaga niya. Kaso nga lang, ang groom ay walang malay at hindi na gumagalaw. Pero dahil ganoon ang kalagayan niya, paano matatapos ang seremonya? Anak, ayon sa kalkulasyon ng master, basta nagpakasal ka na, sa loob ng 6 na buwan, tiyak na magigising ka po. Ang pamilyang Gu ay nagpapakasal para magdala ng swerte. Mabuti kung magising siya, pero paano kung hindi na talaga, ang buong buhay ng bride ay masasayang lang. Nararapat lang yan sa kanya. Ang 300 milyong dolyar na pambayad ng pamilyang Gu sa kasal, sinong hindi maaakit doon? Diyos ko, 300 milyong dolyar. At ngayon po, inaanyayahan ng bride at groom na magpalitan ng singsing. Sandali. Hindi ako pumapayag sa kasalang ito. Ang batang ito, ano ba talagang balak niya? Wala ka talagang pakikaynanan. Para sa 300 milyong dolyar, ibinigay mo ang sarili mong anak. Anong ibinigay? Sinana naman ang may gusto niyan. 300 milyon. 300 milyong dolyar yan. Ikaw, Tama. Kahit noong sinaunang panahon pa ako nagsimulang magtrabaho, hindi ako kikita ng 300 milyong dolyar. Ate? Tumakas ang bride. Nanan, bilisan mo, tumakbo ka na. Kahit mawala na si mama dahil sa sakit, hindi ko hahayaang mapahamak ka. Hindi pwedeng ipakasal si ate sa isang taong tulog. Ang isip. Sa halip, hayaan nating makulong si tatay ng ilang taon. Sige, dahil hindi nyo tinupad ang inyong pangako at tumakas pa sa mismong kasalan, ang pagsasama ng ating mga pamilya ay wala na. Ibalik ang dote. Tapos na ang kasunduan. Balay. Hindi po pwedeng ibalik ang dote na ito? Ang dote? Kung ayaw nyo, di huwag. Sino ba ang may kailangan sa maruming pera nyo? Hindi pwedeng bawiin ang kasal. Anong nangyayari? Matutuloy pa ba ang pag-atras? Mukhang maganda ang palabas na ito. Ate, Tunay kang ang mabuting anak ni Papa. Patawarin mo ang mama. Kasalanan ko ang lahat. Mahal ko siya. 8 taon ko na siyang lihim na minamahal at ang pag-aaral sa Universidad ng Tsinghua at Peking ay para lang unti-unting mapalapit sa kanya. Kahit pa magunaw ang mundo o magsanib ang langit at lupa, maging sa hirap man o sa ginhawa, sa sakit o sa kalusugan, Fu Yanzhou, pakakasalan kita. Nakakaantig naman. Ang batang ito, napakawagas magmahal. Ngayon, tinatawagan ng bride na halika ng groom. Lahat ng ginawa mo ay may kapalit, at ang ganti mo ay ako, hubby. $1,000,000. $1,000,000 kada buwan. Mayaman na rin si ate balang araw. Kung $1,000,000 sa isang buwan, ibig sabihin sa isang taon ay $12,000,000. Pagkatapos bumili ng bahay, bibili naman ako ng kotse, tapos maiiwan sa akin ang lahat, magiging malaya na ako sa pera. Mag-aalaga rin ako ng 2 aso, at ang buhay ko ay magiging napakasaya. Ang litratong ito ay... Hay nako, ayaw kong pumunta, ayaw ko.
Sa birthday party ng munting demonyo na iyon, sino ba ang gustong pumunta? Nandito na tayo. Nandito na sa tapat ng pinto. Pumasok na tayo. Hi. Happy. Birthday. Halika rito. Halika na. Ikaw na lang ang kulang. Tara na. Hala, hindi. Hindi ako marunong magbaraha. Seryoso, hindi talaga. Marunong ka. Ako. Ang galing mo nga, di ba? Halika na. Kunan mo kami ng litrato. Halika na! Tingin sa camera. 3, 2, 1, ngiti. Sige na nga, alang-alang sa $1,000,000, aalagaan kitang mabuti at magiging isang mabuting asawa. Mahal na asawa. Napakaswerte ng pamilya ko dahil nagkaroon kami ng mabuting manugang tulad ni Manman. Mula ngayon, aalagaan at mamahalin ko siya ng husto. Totoo bang dahil kay Fu Yanzhou kaya nagkatotoo ang swerte? Paano kung magising talaga siya? Mababaliwala ba ang lahat ng pinaghirapan natin? Sinabi ko na sa iyo, dapat ay hindi tayo naging maawain. Pero ayaw mong maniwala. Ang masamang babaeng si Suman, bakit siya ang ikinasal kay Fu Yanzhou? Uncle, bakit hindi mo ako hayaang sumubok? Sinisiguro ko na si Suman ay palalayasin ko sa bahay na ito. Mayroon ka bang kasiguraduhan diyan? Sisiw lang iyan sa akin. Husband, husband, mahal kita. Husband, husband, ang ganda talaga. Ako ang may hawak ng tadhana ko, at hindi ang langit. Hayaan mong ang maganda mong asawa ay iwan sa iyo ang napakagandang sandaling ito. Hoy, bagong katulong, ikuhano mo ako ng tubig. Ako, nakakita ka na ba ng katulong na may sahod na $1,000,000 kada buwan? Bakit ka nakatungangar yan? Halika rito at pagsilbihan mo ako. Dito ay pamilya Fu, hindi pamilyang He. Binayaran ka lang ng tita ko bilang katulong para swertehin ang pamilyang ito. Iniisip mo bang amo ka na rin dito? Ikuhano mo na ako ng tubig. Yung maligamgam lang. $1,000,000, $1,000,000, hindi tayo dapat makipag-away sa pera. Aray, ang init nito. Alam mo ba kung ano ang maligamgam na tubig? Masamang babae ka. Gusto mo ba akong saktan para makuha ang pera ko? Napakagaslaw ng bibig mo. Sino ba ang minumura mo? Ano naman kung murahin kita? Bruha ka. Hayaan na nga lang, noong nag-aaral pa tayo ay mahilig ka na talagang mang-api. May kailangan ka pa ba? Kung wala na, umalis ka na. Kailangan ko pang alagaan ang asawa ko. Sinong nagsabing pwede kang maupo? Ano ba? Walang hiya ka. Gagawa ka na naman ng eksenang iyan. Wala ka na bang ibang alam? Suman, wag mong isipin na porket pinakasalan mo si Pamilya Fu ay maaari ka ng magmalaki. Isa ka lang namang hampas lupa. Sige na, tama ka na sa lahat. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Bahala kang mainig. Ah, ganoon ba? Paano kung sabihin kong binasag mo ang paboritong klorera ng tita ko? Tama pa rin ba iyon? Kailan ko pa binasag? Huwag kang gumawa ng kalokohan. Antigo ang bagay na iyan. Antigo iyan. Ano naman kung antigo? Basta, ikaw ang nakabasag nito. Hishueyaw, babalaan kita. Kapag nabasag iyan, sisiguraduhin kong magsisisi ka. Naku naman, takot na takot ako. Tingnan na lang natin kung sino ang magsisisi. Ang antigong plorerang ito ay binili ng madam sa napakamahal na halaga para gabayan ang paggaling ng young master. Ano na ang gagawin natin? Narinig mo iyon? Tapos ka na. Hindi po, wala po akong ginagawa. Sino naman ang maniniwala? Ang banal na antigong plorerang ito ay hindi matatawaran ang halaga?
Maghanda ka na ng mga gamit mo at lumayas ka na. Madam, aminin niyo na po. Kung hindi, wala kaming isasagot sa kanila. Sabi ng hindi ako ang gumawa. Hishweyaw, huwag kang basta-basta mag-imbento ng kwento. Ate Zhang, bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Tulungan mo akong hawakan siya. Itutulak natin siya sa mga bubog. Isipin na lang natin na paraan ito upang magbayad siya sa ginawa niya sa pinsan ko. Subukan nyo. Nira mo ang klorera at nambastos ka sa mga Diyos. Pagkatapos ay todo tanggi ka pa kahit huling-huli ka na. Kaya kahit lumpuhin ko pa ang mga paa mo, ay nararapat lang sa iyo. Kayong dalawa, pumasok kayo at tulungan niyo ako. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? $1,000,000 lang to, pero mas mahalaga ang mga binti ko. Kailangan ko ng tumakas. Susubukan mong tumakas? Hulihin siya. Bitawan niyo ako. Kahit papano ay ako ang batang madam ni Pamilya Fu, ganito ba dapat ang itrato niyo sa akin? Tumigil ka nga. Isang batang madam na sa pangalan lang. Anong halaga mo? At isa pa, ang tunay na nilalaman ng puso ng pinsan ko ay hinding-hindi magiging ikaw. Kapag idiniin ko tong mga basag na porselana, siguradong masakit to, di ba? Pero ayos lang yan. Para makabawi ka sa kasalanan mo, masugatan ka man ng kaunti, ay nararapat lang sa iyo. Idiin niyo siya. Patawarin niyo ako. Tulungan niyo po ako. Kayong dalawa, bakit nyo hinahawakan ang batang madam? Tiyahin. Bitawan nyo siya. Wala kayong modo. Ang antigo kong klorera, pinablessing ko pa to sa isang master para gabayan ang anak ko sa kanyang mabilis na paggaling. Sino ang may masamang loob na bumasag nito? Ma, wag po kayong masyadong mag-alala. Ang may gawa ay si Suman ang may gawa. Hindi. Talagang hindi ako. Wala akong ginawa. Tiyahin, bata pa lang kami ay palagi na kaming hindi nagkakasundo ni Suman. Mabuti ang intensyon kong bisitahin si pinsan, pero binuhusan niya ako ng mainit na tubig. Ikaw. Ang hishweyaw na ito, katulad pa rin noong bata pa tayo, puro kasinungalingan ang sinasabi. Hindi ko sinasadyang mabasag ang baso, at tinakot pa niya ako. Sabi niya, kapag hindi ko ito nilinis, babasagin niya ang klorera at ibibintang sa akin. Sabi ko ayaw kong maniwala, kaya talagang binasag niya ito. Tiyahin, tingnan mo po. Ang kamay ko, nasugatan po ako ng mga piraso ng porselana. Ikaw, napakagaling talaga ng pananalita mo. Binaligtad mo ang katotohanan, isa kang. Tiyahin, kahit gaano pa po kamahal ang antigong ito, alam kong hindi niyo ito inaalala. Ang mahalaga ay, basbasado ang klorerang ito para ito sa mabilis na paggaling ni pinsan. Tama iyon. Pinakasalan ni Suman ang pamilyang ito dahil lang sa pera ni Pamilya Fu. Gusto niya na hindi na magising ang pinsan ko para makuha niya ang lahat ng ari-arian. Hoy. Magsalita ka naman ng may konsensya. Ako, aminado akong mahilig ako sa pera, pero hindi ko kailanman gugustuhing may mangyaring masama sa kanya. Anong ikaw? Tingin ko talaga ay masama ang puso mo, ayaw mong gumaling ang pinsan ko. Sinadya mong basagin ang klorera para malasin siya. Ngayon, tingnan natin kung paano ka lulusot dito. Suman, ganito ka pala talagang klase ng tao. Tiyahin, totoo po. Ang masamang babaeng tulad ni Suman, dapat na siyang palayasin agad. Ma, hindi ako iyon. Wala talaga akong ginawa. Mahal na mahal ko po si Yanzhao. Paano ko siya magagawang saktan? Maniwala po kayo sa akin, Ma. Sinasabi mo lang na hindi ikaw? May ebidensya ka ba? Ipakita mo kung meron. Wala ka sigurong ebidensya, di ba? Kaya magligpit ka na ng gamit at umalis ka na dito. Mayroon ako. Meron ka? E di ilabas mo. Huwag mong sabihing nagpapalipas ka lang ng oras. Aalis ka rin naman, ngayon man o mamaya. Meron talaga ako. Anong maganda sa maitim na bagay na yan? Huwag kang malikot. Antigo iyan, isang antigo. Ano naman kung antigo? Kahit anong mangyari, ikaw ang nakasira niyan. Hishweyaw, babalaan kita. Kapag nabasag iyan, sinisiguro ko sa iyong magsisisi ka. Naku, takot na takot ako. Tingnan natin kung sino talaga ang magsisisi. Ikaw pala yan. Hindi po, tiyahin. Makinig ka sa paliwanag ko. Tumahimik ka.
Ang pamilya ni na Pamilyang He at kaming mga Pamilya Fu ay magkalayo ang kamag-anakan. Kailan pa ako naging tiyahin mo? Iyon pala, hindi naman pala tunay na kamag-anak. Suman, tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita rito. Ikaw ang tumahimik. Si Manman ang asawa ng anak namin sa pamilyang Pamilya Fu. Kahit ano pa ang gusto niyang sabihin, may karapatan siyang magsalita. Tiyahin. Si Suman ay... Kaya naman pala napakamasunurin mo noon. Sinasadya mong maglatag ng patibong para lang idiin ako, di ba? Masyado ka namang paranoid. Ikaw ang nagpumilit na kalabanin ako. At ito ay hindi ko sinasadyang ma-record. Bakit hindi mo agad inilabas iyan? Gusto mo lang na magkaroon ng masamang tingin sa akin si Tiyahin. Sinabi ko na sa'yo na sinisiguro kong magsisisi ka. Hindi ka lang talaga naniwala. Tiyahin, tingnan mo po siya. Tama na. Ikaw na babaeng mula sa pamilyang He. Hindi ka welcome sa pamilyang Pamilya Fu. Kayong dalawa, pumarito kayo at ang babaeng iyan ay itapon nyo sa labas. Tiyahin. Tiyahin, pakinggan mo ang paliwanag ko. Tiyahin. Tiyahin. Manman, pasensya na po. Naging mali po ako bilang ina. Hinayaan kong maranasan mo ang lahat ng ito. Ma, nagawa mo lang po iyon dahil sa sobrang pag-aalala nyo. Naiintindihan ko po. Talagang naiintindihan ko. $1,000,000 sa isang buwan. Kaya ko pong tiisin ang kahit anong hirap. Kakayanin ko. Hindi ko akalain na ang He Shueyao na iyan, sa kabila ng pagiging bata niya, ay ganoon pala kasama. Talagang gumawa siya ng kwento laban sa iyo. Narito ang $500,000 para sa pag-aalaga mo kay Yanjo. Alam kong napakahirap niyan. Bumili ka ng bitamina at alagaan mo ang iyong katawan. Maraming salamat po, Mama. Mama, wag po kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para maayos na maalagaan ang asawa ko. Napakabuti mo talagang manugang. Napakamaalaga talaga ng iyong asawa. Heto, mahal, kumain ka na. Ayaw mong kumain, mahal? Sige, ako na lang ang kakain. Manman. Mama, ano po kasi? Sinusubukan ko lang gisingin ang pandama ni Yanzo sa kapaligiran niya. May sasabihin po ba kayo sa akin? Bakit po kayo napunta rito? Sabi ng doktor, kung si Yanjo ay hindi magigising sa loob ng 1 buwang ito, marahil kailanman ay hindi na siya magigising pa. Paano na po ang... Pinag-isipan ko itong mabuti. Ayaw ko nang sayangin pa ang oras mo. Ma, hindi ko po kayang iwan si Yanzao. 2 buwan pa lang akong nakakakuha ng $1,000,000. $2,000,000. Paano na ako makakabili ng bahay at kotse? At paano ko na mapapakain ang aso ko? Anak, karapat-dapat ka sa mas mabuti pa rito. Hindi po. Mama, mahal ko si Yanzao. Kahit pa hindi na magising si Yanzao, aalagaan ko siya. Sa habang buhay, pangako po iyan. Ang batang ito, talagang napakabuti mo. Aking butihing manugang, napakabait mo talagang tao. Salamat sa Diyos. Kahit hindi siya magising, hindi siya pwedeng mawala. Dapat ay hayaan muna. Anyang makatanggap pa ako ng baon sa loob ng ilang buwan. Bakit walang reaksyon? Sige na nga, ibahin natin. Ngayon, hindi ka na siguro basta mawawala, di ba? Sa totoo lang, kapag hindi mo ako inaaway, mukha ka namang maayos na tao. At in fairness, medyo gwapo ka rin. Hala? Hala? Hoy, anong nangyayari sa'yo? Pinuri lang kita ng kaunti, pero bakit ganyan ang reaksyon mo? Baka naman, magigising ka na ba talaga? Anong nangyayari? Ay, wag mo naman akong takutin ng ganyan.
Napakabilis ng tibok ng puso mo. Naku po, huwag kang bibitiw. Huwag kang mawawala. Lagot, 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 hindi na siya humihinga. Hoy, mahal ko, huwag kang mawawala dahil kapag nawala ka, ako ay, hindi ba't damay na rin ako? Hindi pwede, hindi pwede. Maraming paraan. At ang pagtakas ang pinakamabuti. Wala man lang siyang laban, bigla na lang nawala. Kailangan ko ng mabilis na tumakas. Baka kapag nalaman nila na hindi ko siya naaalagaan mabuti, isama pa nila ako sa parusa. Kailangan ko nang tumakbo agad. Kahit na ang $1,000,000 ay nakakaakit, dapat ay buhay pa ako para magastos iyon. Kaya pala ang bait nila, may balak pala sila sa akin. Masyadong mapanlin lang ang lungsod. Uuwi na lang ako sa probinsya. Manman, Mama? may nangyaring masama kay Yanzhou. Po, Kailangan ninyong maging handa. Yanzhou? Si Yanzhou ay. lagot. Lagot na talaga. Huhulihin na nila ako. Mama po. Asawa ko? Asawa ko. Bilog ang mundo. Dumating din ang araw mo. Ma, paano pong nangyari ito? Manman? Sabi ng doktor, ang utak ni Yanzhou ay nagtamo ng malalang pinsala. Kahit gising na siya, lubha namang naapektuhan ang kanyang kaisipan. Posibleng sa hinaharap ay mahirap na siyang gumaling ng tuluyan. Manman, napakabuti mong bata. Alam ko po na ang pamilya Fu namin ang nakakahadlang sa iyo. Kung gusto mo nang makipagdiborsyo, Naku, Ma. Ayoko pong makipagdiborsyo. Ano man ang mangyari kay Yanzhou sa hinaharap, mananatili akong asawa niya habang buhay. Mahal ko po siya. Gusto ko siyang makasama habang buhay. Isang hakbang na lang. At magiging maganda na ang buhay ko. naku, mabuting bata. Napakabuti mo talagang bata. Butler. Manman, ito ang mga titulo ng ilan nating mga mansion. Nailipat ko na ang lahat ng ito sa pangalan mo. Habi, huwag kang mag-alala. Sa ilalim ng aking maingat na pag-aalaga, siguradong mabilis kang gagaling. Siya nga pala, Manman? Dahil gising na si Yanzhou, isa itong malaking pagdiriwang. Para sa piging bukas, suotin mo ang pamanang kwintas ng ating pamilya na may asul na saphira. Wow! Salamat po, Mami. Gising na si Yanzhou. Isa ngang malaking kaganapan ito. Kahit kaming mga nakatatanda sa pamilya ay natutuwa rin. Totoo po iyan, ang aming si Manman ay napakabuting bata. Araw-gabi niyang inalagaan si Yanzhou. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ito agad magigising. Nasaan nga pala si Manman? Bakit hindi natin siya makita? Hayan, nariyan na siya. Hash ngayon, huwag kang mag-alala. Mama, Oo. 2 buwan lang tayong hindi nagkita. Pero, ang laki na ng pinagbago ni Manman. Tama nga ang sinasabi nila, gumaganda ang isang tao kapag marangya ang buhay. Manman, napakaganda mo talaga. magandang araw po mga tita. Si Manman ang swerte ng aming Yanzhou.
Mabait siya, mahinahon, at mahal na mahal namin siya. Mula sa pagiging anak ng bangkrutong pamilya, biglang naging asawa ng pamilya Fu. Napakaswerte naman niya. Hay nako, anong swerte dun? Ang natitirang bahagi ng buhay niya ay nakatali na sa tangang iyon. Tiyak na magdurusa siya. Sinabi mo pa. Huwag ka nang magalit. Gusto mo nito? Oo. Hoy, sandali! Basta makipaglaro ka lang sa akin, ibibigay ko ito sa iyo. Ano sa tingin mo? Opo, sige na, sige na. Maglaro tayo, maglaro tayo. Teka, mag-iisip muna ako. Anong magandang laro kaya? Halimbawa, eto. Matamis? Matamis nga. Salamat, salamat po. Sino po kayo? Ako ang iyong pinsang, mahal kong kapatid. Hello po, pinsang. Masarap ang cake. Gusto ko pa po. He. Napakamataas at mayabang na si Fu Yanzhao. May ganitong araw ka rin pala. Aray! Nasasaktan ako. Masakit po. Tama na, masakit. Magsalita ka. Bakit hindi ka pa nawala sa aksidenteng iyon, ha? Para ang pamilya Fu ay maging sa amin na lahat? Hoy! Hindi ba't gusto mo ito? Lumuhod ka lang sa harap ko ng 3 beses, ibibigay ko ito sa iyo. Bilis! Ayaw ko po. Bitawan mo ako. Masamang tao ka. Masama ka. Baliw ka na nga. Matigas pa rin ang ulo mo. Ano ba? Lumuhod ka rito. Huwag mong apihin ang asawa ko. Mahal? Mahal, narito ako para iligtas ka. Mahal, okay ka lang ba? Naglalaro lang po kami. Nagawa mo akong saktan? Humanda ka, paparusahan kita. Mayroong surveillance camera dito. Susubukan mo pang galawin ang asawa ko? Isusumbong ko kayong lahat sa mga autoridad. Mahal, tayo na. Eroplano. Itong bagong asawa ni Yanzhou, masyado namang dominante. Paano niya nagawang gawing ganito ang lagay ni Tingzu? Ha? Ikaw ba ang may gawa nito? Naku po, talagang napakasama nito. Paano na ang kinabukasan ng kanyang pamilya? Tingnan niyo po, umamin na siya mismo. Aray, kailangang managot sa ginawa sa ating si Tingzhao. Siya naman po ang unang nambubuli sa asawa ko. Pinoprotektahan ko lang ang asawa ko. Dinepensahan ko lang ang sarili ko. Ano? Fu Tingzhao, ang lakas ng loob mo. Ganyan mo hamakin ang anak ko? Tita, huwag po kayong makikinig sa kanya. Naglalaro lang po kami. Kung hindi kayo naniniwala, itanong niyo po kay Yanzhou. Uy, laro. Lipad ng eroplano, ang saya. Kaming magkapatid ay may napakagandang samahan, ngunit ang babaeng ito, mayroon siyang masamang motibo. Ako. Galing lang siya sa simpleng pamilya, pero ang sama ng ugali niya. Sa tingin ko, matagal na niya itong plano. Panggulo lang talaga siya. Sa yaman ng pamilya ni Pamilya Fu, hindi ko talaga maisip kung ano ang habol niya. Kayo talagang mga tao. Hay, mahirap talagang basahin ang puso ng tao. Hipag, tingnan mo ang pinili mong manugang, panggulo lang sa bahay niyo. Anong ibig mong sabihin? Tingnan mo, sabi ni Yanzhou laro lang daw ito,
Pero pilit pa rin nanggugulo ang babaeng ito. Ang aming manman ay masyadong mabait. Nagkamali lang siya sa pagtulong. Wala namang masama doon. Sa tingin ko, ay dahil nakikita niyang si Yanjo ay naging mahina na at hindi na magkakaanak, kaya gusto niya ring saktan ang aming Tingzhou para mawalan kami ng tagapagmana. Para makuha niya ang lahat ng kayamanan ni Pamilya Fu. Grabe. Bakit hindi ko naisip yon? Sana pala noong una pa lang ay tinapos ko na siya para wala nang makikihati sa akin sa pera. Sino ang tinatawag mong mahina at sino ang hindi magkakaanak? Uncle, paano mo nasasabi ang mga masasamang salitang iyan laban kay Yan Zhao? Hindi ko naman sinasadyang sabihin iyon. Pero ngayong ganito na ang kalagayan ni Yanjo, paano na niya mapapatakbo ang Fu Corporation? May punto siya. Paano magiging boss ang isang taong may kapansanan? Tama siya. At isa pa, mula nang ako na ang mamahala sa kumpanya, ang kita ng kumpanya ay talagang tumataas ng husto. Sa tingin ko, dapat mas maaga kang. Nananaginip ka. Tita, dapat mo ring isipin, ang kinabukasan ni Pamilya Fu, hindi pwedeng wala silang tagapagmana. Kami? Ang aming manman, ang dinadala niya ay walang iba, kundi ang susunod na tagapagmana ng Fu Corporation. Ma, kailan pa ako nagkaanak sa loob? May dinadala kang bata. Oo. 1 buwan na ang bata sa loob ko. At kamakailan ay medyo nahihirapan na ako sa paglilihi. Ang Fuyong na iyon, alam kong may masamang balak siya. Ngayon ay sinusubukan niyang makuha ang buong Fu Corporation. Naku ma, huwag na po kayong magalit. Mabuti na lang at pinrotektahan mo si Yanjo ngayong araw. Asawa ko si Yanjo. Walang pwedeng mang-api sa kanya. Nga pala, manman, tungkol naman sa pagkakaroon ng anak, dapat ay magmadali na kayo. May nilagang sabaw sa kalan, kukuhanan kita niyon. Walang mangyayari. Maghintay lang tayo? Ang taong gumagawa ng masama ay parurusahan. Ano ba sa tingin niya si Chen Fanghua? Dahil lang sa anak niyang kulang-kulang, akala ba nila makukuha nila ang buong Pamilya Fu? Pagdating sa kakayahan, ako dapat ang mamahala sa Fu Corporation. Kung alam ko lang, dapat noong una pa lang ay tinapos na natin ito. At tinapos na ang buhay ni Fu Yanzhou. Chen Fanghua, tungkol sa balitang buntis si Suman. Sa tingin mo ba ay totoo ito? Kulang-kulang si Fu Yanzhou. Tama ka, pero ang pagiging sira ng isip ay hindi nangangahulugang baog siya. Totoo man o hindi, sisiguraduhin kong wala silang magiging anak. Yung bagay na ipinapahanap ko sa iyo, kumusta na? Muntik ko nang malimutan. Ito, siya ang sugarol na dating boyfriend ni Suman. Pwede nating simulan sa kanya. Salamat. Tara na. Husband, gusto kong kumain ng isa. Kahit isa lang. Ubus ko na ang cotton candy. Sige, umiyak ka na. Bilisan mo, umiyak ka na. Meron pa ako nito. Ayaw mong umiyak, ha? Siguradong iiyak ka na ngayon, di ba? Meron pa ako nito. Hindi pa rin umiiyak? Ang boring naman. Nakakainip. Uuwi na lang ako. Alipay, nakatanggap ng $1 milyong. Manman, ang iyong allowance ngayong buwan na ilipat ko na sa iyo. Luto na ang sabaw sa bahay, umuwi ka na para uminom. Galingan mo at bigyan mo na ako agad ng malusog na apo. Fu Yanzhou, ibabalik ko sa iyo ang lahat ng perang ito. Pero tungkol sa pagkakaroon ng anak, talagang hindi ko pa kaya ngayon.
Kaya pakawalan mo na ako. Manman? Patawad? Nagkamali ako? Hindi na dapat ako lumabas para magsugal at galitin ka. Iwanan mo na ang tangang iyan at magsimula tayong muli, pwede ba? Saan galing ang asong ito at kumakahol dito? Layas. Manman, alam kong mahal mo pa ako. Kahit galit ka pa at bugbugin mo man ako, okay lang, pero bakit mo pinahihirapan ang sarili mo? At sumasama sa tangang iyon? Anong problema sa kanya kahit ganoon siya? Mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Higit pa sa inaasahan mo. Halika na, mahal. Hoy. Tara na, uwi na tayo. Cheng Yukay, anong ibig mong sabihin? Suman? Saan naman mas mahusay sa akin ang uto-utong iyan? Hay naku, ikaw na napakagunggong at nakakasuyang tao. Gusto mo pang makipagkumpetensya sa asawa ko? Kadiri. Nakakadiri. Huwag mo akong piliting gumawa ng masama. Ha? Takbo na asawa ko. Poprotektahan kita. Umuwi ka na para uminom ng sabaw. Umalis ka sa harap ko. Baliw. Anong gagawin mo? Fu Yanjiao. Mahalaga siya sa'yo? Habang mas mahalaga siya sa'yo, lalo ko siyang papahirapan. Mga bata, parusahan niyo ng husto ang baliw na ito. Tigil na. Huwag na siyang saktan. Bitawan mo ako. Bitawan ka? Asa ka pa? Hindi ba buntis ka? May nagbayad ng 3 milyong dolyar para tapusin kayong mag-ina. Suman, sumunod ka na lang. Walang hiya? Nagawa mo pa akong saktan. Huwag niyo siyang apihin. Ano naman kung ganito ang asawa ko? Mahal ko siya. Ano? Aling kamay ang ginamit mo? Dudurugin ko iyan. Hindi ka pala sira ulo? Sino ang nagbayad sa iyo ng 3 milyong dolyar? Para sakta ng mag-ina na iyan? Hindi ko pwedeng sabihin. Hindi mo sasabihin? Ngayon lang ako gagawa nito sa isang tao. Kaya wala pa akong karanasan. Baka masaktan ka ng kaunti. Tiisin mo na lang. Saan ko kaya dapat simulan ang pagparusa sa iyo? Siya po, si Uncle Fu. Si Uncle Fu. Si Fuyong? Diyos ko po. Nagpapanggap lang pala siyang loko-loko. Lagot na. Si Fu Yanjiao. Fu Yanjiao, wala siya rito. Salamat naman. Napakagandang balita. Ang galing mo, Fu Yanjiao. Naisip mo pa talagang magpanggap na parang bata. Akala ko pa naman ay magiging marangya na ang buhay ko dahil sa iyo. Ngayon, ang pangarap kong iyon sa kasalukuyan ay masasabing sirang-sira na. Bakit parang nagmamadali kang tumakas? Guilty ka ba? Honey, bakit mo naman nasabi iyan? Dahil lang naman ito sa sobrang pagmamahal ko sa iyo. Dahil maayos na ang kalusugan mo. Ngayon, wala na akong dahilan para pagsilbihan pa ang buhay mo. Sige na, magkikita na lang tayo muli sa kanto. Paalam. Sa tingin mo ba ay maniniwala ako sa iyo? Hindi talaga ako nagsisinungaling sa iyo. Mahal na kuya. Kung ganoon ay ipaliwanag mo sa akin kung ano ang laman ng kahon na ito. Ang mga ito ay personal kong gamit. Sobrang pagmamahal sa akin na parang hindi mo na kayang pigilin. Ako ba talaga ang mahal mo? O ang pera ko lang? Sige na. Mahal ko ang pera. Mahal ko ang pera. Ang bag na ito, hindi ko na ito kailangan. Itong gintong kuwintas, hindi ko rin kailangan ito.
Ibinabalik ko na ang lahat sa iyo. Masaya ka na ba? Akala mo naman kung sinong importante. Tungkol doon sa issue ng dati mong boyfriend, inayos ko na ang lahat. Hindi na siya muli pang magsasalita ng kung ano-ano. Talaga? Wala akong pakialam sa kanya. Ngayon, kailangan kitang samahan ako sa isang palabas. Bakit ang lakas ng loob mong magsalita niyan? Sino sa tingin mo ang sarili mo? Bibigyan kita ng $1,000,000 bawat buwan. At pagkatapos nito, bibigyan pa kita ng bahay. Ay, mahal. Tingnan mo naman. Tayo pa ba ang magkakahiyaan? Sabihin mo na, anong mahalagang trabaho ang ibibigay mo sa maganda mong asawa? Ano? Pinapapasok mo si Suman sa kumpanya para magtrabaho? Isa lang siyang babae. Anong alam niya? At nagdadalang tao pa siya? Hinding-hindi ako papayag! Fuyong, sa totoo lang, ang kumpanyang ito ay kay Pamilya Fu din naman. Magtatrabaho si Manman doon upang makaranas ng buhay. Isipin mo na lang na parang training na rin ito para sa bata sa sinapupunan niya. Bakit hindi mo magawa? Eh kung ganoon, dapat siyang maging intern lang. Dahil kapag nalaman ito ng ibang empleyado, mahihirapan tayong pamahalaan sila. Bakit kailangang maging ganito? Mama, o sige po, ayos lang. Basta makakabuti ito. Sa bata sa sinapupunan ko. Maging intern man, tatanggapin ko po. Nawawala na ba sa sarili si Chen Fanghua? Ang papasukin ang isang buntis sa opisina bilang isang intern? Ano kaya ang sinusubukan nilang imbestigahan? Ang Suman na iyon, kitang-kitang isang masamang babae. Kakausapin ko si tita, kailangang gumawa tayo ng paraan. Para mapaalis siya. Tita, ito ay ginawa ko mismo. At ang kapeng ito ay ako mismo ang nagiling. Subukan niyo po. Matanda na ako at hindi ako umiinom niyan. Ilayo mo iyan, ilayo mo. Ahaha, madali lang po yan. Ito naman po, ay ako mismo ang nagtimpla para sa inyong Imperial Dragon Well Tea. Tikman niyo po. Sige. Masarap na tsaa. Siyempre naman po. Ito ay sadya ko pang dinala galing Hangzhou at ako mismo ang pumitas nito para sa inyo. Tita, lagi ko lang po talagang iniisip na bigyan kayo ng karangalan. Sabihin mo na kung ano ang gusto mo. Masyado kang mabait ngayon. Hindi ka naman ganyan dati. Tita, makinig po kayo. Pamilya naman po tayo. At para sa ikabubuti ng pamilya Fu, apat-tapatan na po kitang payuhan. Huwag niyo pong payagan si Suman na magtrabaho sa kumpanya. Bakit naman? Si Suman ay hindi mabuting tao. Nagpakasal siya kay Yanzhou dahil sigurado akong may iba siyang binabalak. Mukhang hindi naman ganoon. Nakikita ko na si Manman ay mahal na mahal ang ating Yanzhou. Tita, mapanlin lang ang puso ng tao. Kahit nasa panlabas ay tila si Suman ay mukhang masunurin, sa totoo lang ay gusto niya lang gamitin ang kanyang pagbubuntis para balang araw ay makontrol niya ang ating buong pamilya Fu. Ganoon ba talaga kalala iyon? Siyempre po, at imbestigado ko na rin ito. Ang pamilyang Su ay malapit ng malugi. At sa panahong ito, ginagamit nila si Suman para makakuha ng dote. Pamilya sila ng mga manloloko at wala sa kanilang mabuting tao. Patago mong iniimbestigahan ang aming si Manman. Ikaw, mabuti ka ba talagang tao? Ha? Tulong po. Tita, naririnig niyo po ba? Minamaltrato ni Suman si Yanzhou. Ah, anak ko. Habi, komportable ba? Komportable. Mama, Kayo, anong ginagawa niyo? Nag-aral po ako ng kaunting pagmamasahe para sa kaniya, para mailabas ang lamig ng katawan. Nakaka-relax po ito. Mama, gusto niyo po bang sumubok din? Oh, hindi na po. Wag na lang. Ipagpatuloy niyo lang. Ituloy niyo lang yan. Sinabi ko na nga ba, walang problema si Manman. Ngayong nakita mo na ang totoo. Huwag mo na muli siyang sisiraan sa harapan ko. Tita, mapanlin lang ang labas na anyo. Ang mga nakikita niyang mabuting gawa, lahat yan ay pagpapanggap lang. Huwag na huwag po kayong papalin lang sa kaniya. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Mag-obserba tayo ng patago
Hindi ako naniniwala na si Suman ay ganoon ka-inosente gaya ng hitsura niya. Sige, sasabayan kita sa pagmamasid. Uobserbahan natin siya ng palihim. Hay naku, itigil mo na yan. Antok na ako. Alipay notification. Nakatanggap ng 300,000 dolyar. 300,000? Naku. Asawa ko. Pakiusap. Iutos mo na sa akin ang lahat. Gutom na ako. Ako nang bahala riyan. Magluluto lang naman, di ba? Sige, magluluto ako. Isang meal. Kapalit ay 300,000 dolyar. Sulit na talaga. Mabango ba? Ano sa tingin mo? Ang pagluluto ko, hindi masama, di ba? Ang bango, ang bango. Napakabango talaga. Manman, lahat ba ito ay ginawa mo? Ang amo ko po, may gusto siyang kainin na espesyal. Kaya si Madam ay hating gabi pa, gumising para mag-asikaso. Kulang na lang ay maghain siya ng isang marangyang handaan. Tama ka riyan. Futing Zhao, ikaw na bata ka. Tingnan mong mabuti, ang ating manman. Napakagaling talaga. Heto, tingnan nyo. Ito ay ginawa ni Manman sa gitna ng gabi. Sinadya niya itong ihanda para kay Yanjo. Nagkukunwari lang siya. Siguradong pakitang tao lang iyan. Subukan mo kayang magkunwari ng ganyan. Ang manugang ko, nagsumikap magluto para sa anak ko. Napakabait talaga ng manugang ko. Hala, tingnan mo. Nag-post si Mama sa social media para purihin ako. Ang galing ko talagang manugang. Nilagyan ng oyster sauce ang ulam na ito. Ha? Hindi ako mahilig sa oyster sauce. Huwag mo nang uulitin iyon sa susunod. Sige po. Ang mahal kong asawa ay ayaw sa oyster sauce. Kaya simula ngayon, ang lahat ng pagkain ay hindi na. Lalagyan yan. Ang tsaa na iniinom ko, dapat ay saktong 8 antas ang init. 7 lang ang init nito, hindi masarap sa pakiramdam. Mag-ingat ka na sa susunod. Opo. Ang lahat ng tsaa ng asawa ko, dapat ay 8 antas ang init. Kahit sumobra o kulang ng kaunti, ay hindi maaari. May iba pa po ba kayong ipag-uutos? Boss? Ay mali. Mahal kong asawa. Mukhang pera. Napakaganda. Ang sweet naman nila. Sana ay magkaroon na agad kayo ng anak. Tita? Tita, Kung ang balak mo lang ay magsalita ng masama tungkol kay Manman, ay mabuting tumigil ka na lang. tita, paano mo hinayaan si Suman na lokohin ka ng ganoon kadali? Bumangon siya sa kalagitnaan ng gabi para paglutuan ng pagkain si Yanjo, pinagsilbihan siya ng maigi at minasahe pa niya ang asawa niya nang walang kahit anong reklamo. Ang mag-asawang iyan sa nakikita ko ay napakatamis sa isa't isa. Nagpapanggap lang yan, lahat ng iyon ay palabas lang. Wala akong pakialam kung nagpapanggap man siya o totoo ang lahat, basta't inaalagaan niya ng mabuti ang anak ko,
Kahit pa ibigay ko sa kanya ang buong pamilya Fu, ay gagawin ko. Hi, Oy, saan ka pupunta? Madam, isinama po ng misis ang asawa niya sa theme park para mamasyal. Pupunta po muna ako sa kwarto nila para maglinis at mag-disinfect. Sige, sige na. Uy, teka lang. Tita, huling beses na ito, magtiwala ka sa akin. Sa huling pagkakataon, Hoy, 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 hoy. Nandito pa ako. Ang maghalungkat ka sa kwarto ng anak ko? Hindi ba kawalan iyan ng respeto? ano ka ba? Tita, maaaring hindi ito magalang, pero para ito sa ikabubuti ng pamilya Fu. Maniwala ka sa akin, siguradong nandito sa kwartong ito. Nakatago ang sikreto ni Suman. Nako, wag mo na itong hanapin. Ito ay, Ang masamang balak ni Suman ay siguradong nakasulat dito. Ayaw ng asawa ko ng oyster sauce, kaya simula ngayon lahat ng putahe ay hindi na dadagdagan yan. Dapat ang tiyaan ng asawa ko ay saktong-sakto ang init, kahit isang pitik lang na mas mainit o mas malamig, ay hindi na niya gusto. Ang asawa ko ngayon ay kumain ng dagdag na 2 subo, ang saya ko talaga. Mahal na mahal ko talaga ang asawa ko. Nitong nakaraang 2 buwan kasama siya, namuhay kami ng napakasaya. Ang asawa ko ang pinaka, minamahal ko sa buong mundo, at ang oras na kasama ko siya, ang pinaka, masayang panahon ng buhay ko. Manman? Napakabuti mo talagang bata. Ha? Ito. Imposible to. Nasa harap mo na ang katotohanan? Si Manman ay tunay na mabuting bata. Simula ngayon, wag na wag ka nang magsasabi ng anumang masama laban kay Manman, kung hindi ay talagang palalayason kita. Tita, yung pagpapanggap na yan, kayang-kaya yan ng kahit sino. Huwag ka nang magsalita pa. Bukas na ang unang araw ni Manman sa kumpanya para magtrabaho. Hindi ako umaasang aalagaan mo siya, pero oras na saktan mo ang kalooban niya, paparusahan talaga kita. At Sing, sino kaya ang nag-iisip sa akin? Mag-focus ka. Sino kaya ang nag-iisip sa akin? Mag-focus ka nga. Hoy, hoy! Iyon ang manager ng accounting ng Fu Corporation na si Xiao Wang. Ang mission mo sa pagkakataong ito ay ang suyuin siya at pagkatapos ay maging tauhan ka niya. Ako ay isang tao, na tapat at seryoso. Kailanman ay hindi ko natutunang mangbola o kaya naman ay manuyo ng iba. Sa napakadaling misyon na ito, sinisiguro kong matatapos ko ito. Magmaneho ka na. Umuwi na tayo. Nagkaroon ng pinsala ang ulo mo. Sabi ng doktor ay dapat itong i-massage ng madalas para makatulong sa paggaling mo. May trabaho ka pa bukas? Pero pinagsilbihan mo pa rin ako kahit ganito na kagabi? Mahusay. Nakatanggap ang alipay ng $100,000. Lahat ng ito ay dapat ko lang gawin. Noong nasa eskwelahan pa tayo, ganito rin kita pinagsisilbihan.
Namamaga ang ulo na ito? Napakalaki ng bukol. Sakaling makaranas ka ng pagkahilo at pagsusuka, tandaan mong magpatingin sa malaking ospital. Maliwanag ba? Opo, naiintindihan ko po. Salamat po. Naku, wala itong problema. Masamasahehin ko lang ito sa iyo at mabilis ding mawawala ang pamamaga nito. Para sa susunod na semester, lahat ng iyong homework ay ako na ang gagawa. Ha? Sabi mo iyan ha? Naku ang daldal kung ano-ano ang sinasabi. Gawin mo lahat. Kapag hindi mo ito naipasa para sa akin, ikaw ay. Bakit ba kasi? Napaka-impulsibo ko? Hayaan na nga. Ano man ang itanim, iyon din ang aanihin. Pababahain kita ng mga isusulat. Teka, ang weird. Bakit ba palaging nasusugatan ang ulo mo? Anong gagawin mo? Sinusubukan lang kita. Sinusubukan? Ako. Oo. Tinitingnan ko lang kung may masama kang balak sa akin. Ako. Hi. Ikaw. Ito ang iyong mga dokumento para sa trabaho. Bawasan ang daldal, mas mag-obserba. Tandaan mo ang misyon mo. Huwag mo itong sirain. Ligtas na ulat asawa ko. Nandito na ako sa tapat ng opisina. Sandali na lang, at ako na ang magiging tanging tapat na tauhan sa Fu Group. Magaling. Kapag nagtagumpay tayo, bibigyan kita ng malaking gantimpala. Makakaasa ka, asawa ko. Sino ba ang taong iyon? Wala siyang modo. Nakabangga na siya, pero hindi man lang. Humingi ng paumanhin. Basura. Hoy! Anong itinawag mo sa akin? Maligayang pagdating Mrs. Fu dito sa Finance Department. Maligayang pagdating Mrs. Fu sa pagsali mo sa Finance Department. Napakabongga naman ng pagsalubong. Nahihiya naman ako ng konti. Siya ba talaga? Si Mrs. Fu? Kayo, ang bilis nyo naman makakuha ng balita. Hindi ba sabi ko, maging low-key lang tayo. Sa ganito kalaking pasasalamat, ako ay parang hindi pa sanay. Madam, ang pagbisita nyo rito bilang isang intern ay masyadong nakakapanghinayang para sa inyo. Hindi naman, okay lang iyon. Madam, ipinaghanda po kayo ng departamento ng sariling opisina. Dito po tayo, madam. Baka naman, ito ay utos ni Young Master Ting? Tara na. Sige po. Sandali. Siya ang Mrs. Fu? Hindi siya iyon. Bakit? Akala mo ba ikaw? Paano kung ako nga? Nagagalit ka na? Nag-e-bike ka lang papunta rito, di ba? Oo, bakit? Ay nako, tingnan mo nga, sinong asawa ng CEO ang nakasakay lang sa e-bike papasok sa trabaho? Lahat sila ay nakasakay sa mamahaling kotse. Tingnan mo rin ang suot niya, hindi bababa sa 6 na digit ang halaga niyan. Sa tingin mo ba ay kaya mo makipagsabayan sa kanya? Hello.
Manman, ngayon ang unang araw niya pumasok sa kumpanya. Asikasuhin mo siyang mabuti. Huwag mo siyang hahayaang mapagod. At huwag mong hayaang apihin siya ng iba. Opo, huwag kayong mag-alala, madam. Ipinaghanda ko na po si madam. Ng sarili niyang opisina. Hindi ko po hahayaang si madam ay makaranas ng kahit anong hirap. Sige, mabuti. Kampante na ako. Wangja. Lagi kaming handang maglingkod sa inyo, madam. May plano na ba? Para sa bagong intern? Oo, yung bago? Wala pa po. Tamang-tama. Ibigay mo siya sa akin. Kailangan ko ng isang tao na uutusan para sa kahit anong gawain. Bagay na bagay sa kanya ang ganoong trabaho. Siya nga pala, paalisin mo mamaya yung e-bike mo riyan. Hello? Young Master Ting. Ang inihanda mong opisina para sa akin, napakaganda talaga. Mabuti naman kung gusto mo. Nandoon na ba si Suman? Nag-aasikaso na siya ng kanyang employment papers. Oo nga pala, Young Master Ting. Alam naman niyang, hindi ako si Mrs. Fu. Bakit hindi niya ako ibinubuko? Bago pumasok sa kumpanya, napagkasunduan namin na hindi pwedeng ilantad ang pagkakakilanlan. Kung ibubuko ka niya, hindi rin siya makakapanatili sa trabaho. Ganoon pala iyon. Huwag po kayong mag-alala. Dahil nasa ilalim ko na siya ngayon sa trabaho, siguradong gagawin ko ang lahat para ipaghiganti kayo sa nangyaring talo sa bola. Pasok! Miss Guo, ang aking mga dokumento sa trabaho ay ayos na po. May kailangan pa po ba? Tawagin mo akong madam. Kailangan kong magtiis. Magtitiis ako. Madam, maaari ko po bang malaman kung mayroon pa po kayong ipapagawa sa akin? Narito. Ito ang lahat ng financial report ng buong grupo mula noong nakaraang quarter. Ayusin mo at i-classify ang mga ito. Ibigay mo sa akin bago bukas. Walang problema. Bakit ang dami nito? Kailangan bang tapusin lahat ito? Siyempre. Kinu-question mo ba ako? Siyempre, hindi po. Ang ibig ko lang pong sabihin, kung mayroong digital copy ang mga ito, maaaring maging mas mabilis ang pag-aayos ko. Naku, sabi nila sa akin, yung cloud data ng nakaraang quarter, nawala na raw. Kaya pasensya na, mukhang kailangan mong magpakapagod ng kaunti. Ayos lang po. Ito naman po, ay bahagi ng trabaho ko. Galingan mo? Isara mo ang pinto paglabas mo. Diyos ko po, napakalas-malas ko naman. Lalabanan ko kayong mga kontrabida. Ito ang data sa pananalapi ng isang quarter. Kapag nakahanap ako ng kahit maliit na ebidensya, kayong lahat ay parurusahan ko. Unang araw mo pa lang sa trabaho pero nag-overtime ka na? Mukhang porsigido ka ha? Mahal, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong matatapos ko agad ang aking layunin. Sa tingin mo ba sa unang araw mo sa trabaho, ibibigay na nila ang mga importanteng data sa iyo? Kahit hindi iyon ang pinaka-importanting data, makakahanap pa rin ako ng kahit maliit na bakas. Pamamahala sa pananalapi ng Huamei University, mga lesson plan para sa pagsusuri ng data. Lesson plan lang pala ito. Nakakainis. Ito ang iyong file sa Lisa. Heto naman ang kape ni Alice. Walang asukal at walang gatas. Pati itong milk coffee para kay Lilia. Heto na po. Salamat. Maraming ice ito. Ito naman ang sa iyo. Heto. Hoy! Ikaw dyan! Pumarito ka nga sandali. Boss,
Ako mismo po ang pumunta sa Starbucks para bilhan kayo nito. Wala ang iba nito. Ito ay espesyal para sa inyo. Nilagyan mo ba ng ice? Siyempre naman po. Marunong ka sa buhay. Kapag nagkaroon ka ng problema rito sa kumpanya, lumapit ka lang agad sa akin. Tutulungan kita dahil sa atin ka na. Pagbutihan mo ang trabaho. Yes, sir. Tingnan mo kung paano ko unti-unting mapapaamo ang lahat ng mga tao rito sa loob. Magtiyaga ka lang. Magbubunga rin ang paghihirap mo. Hi ma'am, magandang umaga po. Gusto niyo po ba? Ng kape? Nakikita ko na ikaw na intern. Parang wala kang masyadong ginagawa. May oras ka pa rito. Para magpalakas sa boss. Hindi naman po sa nagpapalakas. Gusto ko lang. Maging matulungin. Tamang-tama. Narito ako para may i-anunsyo sa inyo. Para ma-improve ang kapaligiran sa opisina at ang ating work atmosphere, nagdesisyon ako na sa kalinisan ng office area, ang mga intern na, ang salit-salit na maglilinis. Ma'am, nagbibiro lang po kayo, di ba? Ako lang naman po ang tanging intern dito. Para nyo na rin po akong tinukoy ng diretsyo, di ba? Ha? Masyado bang halata? Kung gagawin ko po ang lahat ng iyon, si cleaner ay mawawalan na ng trabaho, di ba? May punto. Ang sinabi mo. Kaya naman, sisibakin ko na ang janitor at ikaw na ang papalit. Pero marami pa po akong ayaw mong gawin? Di lumayas ka. Kung hindi mo gagawin, marami pang iba riyan ang gagawa niyan. Wag po, wag po. Ako. Gagawin ko. Gagawin ko po. Kumusta, young Master Ting? Satisfied ka ba? Magaling. Dagdagan pa ang mga nakakapagod na trabaho para sa kanya. Kung walang titulo ng pagiging asawa ng boss na sumusuporta sa kanya, tingnan natin kung kakayanin niya pang magtagal. Gagawin ko. President Yan, hahayaan nyo na lang po ba na maliitin ang ginang? Gagamitin lang natin siya? Hayaang ituon ng mga tao ni First Branch ang pansin sa kanya. Para mas mapadali ang lihim nating investigasyon. Dalawang linggo ka na sa kumpanya? May nakuha ka na bang resulta? Mayroon. Nakakuha ako ng katawang wala ng pag-asa. Wala kang silbi. Anong sabi mo? Sabi mo ay magpakababa ako. Tapos bigla na lang sumulpot ang asawa ng presidente. Araw-araw niya akong pinagtitripan. Pinagagawa ng kung ano-anong trabaho. Pinaglilinis at pinagwawalis ng sahig. Pinapagtapon pa ng basura. Wala na akong oras para maging espiya. Tumigil na lang ako habang okay pa ang lahat. Salamat, mahal ko. Sa susunod na buwan na ang meeting ng mga stockholders. Gusto ko, bago mag-oras na iyon, mahanap mo ang ebidensya ni na Fuyong at Fu Tingzhou tungkol sa pagnanakaw ng pondo. Ako? Isang intern lang ako. Saan ko naman iyon hahanapin? Sa computer ni Finance Supervisor. Ang card na ito, kunin mo muna uli. Kaya kong kumuha ng impormasyon, pero sa paghahanap ng ebidensya, natatakot ako na baka ako ang unang maikulong. Kapag nakuha ni Fuyong ang kapangyarihan, siguradong madadamay si Su Corporation. Malamang ay mabangkarote sila at tuluyang magsara. Hayaan mo na silang magsara. Tutal ang tatay at kapatid ko ay wala namang talento sa negosyo. Alam mo ba, pagkatapos manalo ni Fuyong, sisiguruhin niyang tatapusin niya kayo. Ang pagsisinungaling mo tungkol sa pagbubuntis ay mabubunyag na rin. Wala ka nang makukuha kahit isang kusing mula kay Fu Corporation at ang mga perang nakuha mo na ay malamang napabawiin sa iyo. Huwag kang mag-alala. Sa meeting sa susunod na buwan, sisiguraduhin kong matatalo si Fuyong at ako ang magtatagumpay. Magaling? Yanzo, Manman, nagluto ako ng bird's nest soup. Gusto nyo? Aba? Ay, wala akong nakita. Ma, hindi po ganoon iyon. Kayong mga bata talaga. Napakasweet ninyo. Huwag na kayong kumain nito.
Doon na kayo sa kwarto magtuloy? Baka lamigin kayo? Sana ay magka-baby na agad kayo. Manager, nakikita kong busy po kayo. Meron bang kahit anong trabaho na pwede kong itulong? Lahat ng ito ay financial data ng kumpanya. Magulo ang mga ito. Hindi mo kaya ito. Ay nako. Manager, hindi niyo po alam? Paborito ko ang pag-aayos ng mga magugulong bagay. Ang pag-check at pag-aayos ng data para sa akin ay parang isang laro lang. Sasabihin ko sa iyo na ako ay mahilig magbigay ng pagkakataon sa mga bago. Salamat po, manager. Ayusin mo ang trabaho mo. Nabalitaan kong itong si Suman, isang buwan na sa kumpanya. Masipag at walang reklamo, pilit siyang nakikipag-close sa mga katrabaho at pag may pagkakataon ay kung ano-ano ang itinatanong. Oo nga po pa. Siguradong may pinaplano siya. Hindi kaya may hinahanap siyang butas laban sa atin? Malapit na ang stockholders meeting, hindi natin hahayaang magkaroon ng aberya. Huwag po kayong mag-alala pa. May nagpapahirap na sa kanya doon. Hindi sapat ang hirap lang. Kailangang maghanap ng dahilan para matanggal na siya. Suman, ang proyektong ito ay masyadong apura at mahalaga. Kailangan mong mismong sa araw ng pagpupulong ng mga shareholders magbigay ng report. Pero ito ang para sa buong grupo. Na para sa isang quarter na ulat ng proyekto. Ako lang mag-isa, paano ko ito matatapos? Hindi mo ba kaya? Kung hindi mo kaya, mapipilitan akong sibakin ka na lang. Kahit isang tabi niyo pa ako, mahahanap ko pa rin ang mga kamalian niyo. Nag-set up pa kayo ng internal network para bantayan ako? Gagamitin ko na lang ang sariling panulat ko. Gamit ang sarili kong laptop, siguradong hindi ito masisira. Mga kagalang-galang na shareholders, ngayon ang pagpupulong ng Fu Group. Ang ulat ng ating pananalapi noong nakaraang quarter ay ilalahad ni Suman. Suman, Dahil kailangan mag-ulat, ipakikita ko sa inyo ang mga bagay na talagang nakakainganyo. Halimbawa, ang pang-aabuso sa tungkulin ng mga matataas na opisyal para sa pansariling interes at ang pagnanakaw sa pondo ng kumpanya. Tingnan niyo po itong lahat. Tingnan niyo po itong lahat. Hindi ito ang iyon. Ako. Suman, ito na ba ang report mo? Sinong kumuha sa empleyadong ito? Naglakas loob siyang manggulo sa board meeting. Totoo yan. Ang Fu Group ba ay isang lugar kung saan kahit sino ay pwedeng pumasok at maglaro? Sa totoo lang po sa inyong lahat, si Suman ay asawa ni Yanjo na siya ring asawa ng presidente ng kumpanya. Kahit pa asawa siya ng presidente, pwede na ba niya tayong paglaruan? tama si President Chen. Kahit pa asawa ka ng presidente, kailangan pa rin nating sumunod sa mga alituntunin ng kumpanya. Suman, hindi lang dahil sa oras ng trabaho ay natutulog ka at hindi nakatutok, bukod sa hindi mo maayos na report, may lakas ng loob ka pa na paglaruan ang mga shareholder. Kailan naman ako natulog sa oras ng trabaho? Huwag mo akong hawakan. Mahal, sinisiguro ko na matatapos ko ang trabaho. Dagdagan ng bayad. Dagdagan ng bayad.
Ano? Ikaw? President Yan, nagsimula na po ang shareholders meeting at tila dehado at walang kakampi si ma'am. Sabihan ng ating mga tauhan na maghanda. Opo, sir. Ikaw ang nagnakaw ng USB drive ko at pinalitan ang mga datos. Wala kang sapat na ebidensya, kaya huwag kang magsasabi ng kung ano-ano. Ang kapal ng mukha mo. Dati ka pang nagpapanggap na asawa ng presidente para lang pag-initan ako. Baka naman, inutusan ka lang ni Fuyong na manggulo rito? Tama na yan. Sino ka para banggitin ang pangalan ng papa ko? Sa totoo lang, ako ang nag-utos kay Xiao Yu na bantayan ka para masiguradong hindi mauubos ng isang tagalabas na gaya mo ang yaman ng buong pamilya Fu. Napakasama ninyo. Nagsasabuatan kayong dalawa at nagnanakaw ng pondo. Hindi nyo akalain, no? May backup pa ako. Ngayon din ay ipakikita ko ang inyong mga maduming gawain at isisiwalat ito sa lahat para makita ng lahat kung gaano kawalang hiya ang mga pagkatao nyo. Ibalik mo sa akin ang cellphone ko. Ang tapang mo. Suman, napabayaan mo na nga ang trabaho mo. Gumagawa ka pa ng mga maling paratang at nanggugulo ka pa sa daloy ng shareholders meeting. Sa sama ng ugali mo, kahit asawa ka pa ng presidente, sisiguraduhin kong mapapaalis ka sa Fu Corporation. Ikaw ang dapat umalis. Ikaw ang dapat lumayas dito. Nandito na si President Yan. Bumalik na si President Yan. Ikaw, hindi ka ba talaga siraulo? Magandang umaga, tiyuhin. Fu Yanzhou, nagpapanggap ka bang tanga para paglaruan kami? Ang dalawang ito, sina Fuyong at Fu Tingzao, habang wala ako sa kumpanya, sa loob ng 2 taon, ay nagnakaw ng pondo ng kumpanya at may malinaw na ebidensya sa pagtatayo ng mga offshore company. Ipinapahayag ko na ang dalawang ito ay sisisantehin at ipapasa sa mga pulis para parusahan. Akala mo ba ganun lang kadaling manibante? Malinaw na ebidensya? Sige nga, ilabas mo. Kung mayroon. Bata, mas marami na akong alam at pinagdaanan kumpara sa'yo. Ebidensya? Mayroon ako. President Yan, ito ang mga nakolekta ko tungkol kay Fuyong at sa kanyang anak na ebidensya ng pagnanakaw ng pondo ng kumpanya. Pakisuri niyo po. Ang mga kopya na hawak ko ay ibibigay sa lahat ng mga shareholders. Maaari niyo po itong tingnan ng mabuti. Manager, ibig palang sabihin, isa ka ring traidor. Shh! Ako ang boses ng hustisya. Fuyong, ginamit mo talaga ang pera namin para sa sarili mong kumpanya sa labas. Napakawalang hiya mo. Hayop ka. Gusto mo pa kaming pilitin na iboto ka bilang chairman? Karapat-dapat ka ba? Ibalik mo agad ang pera namin. Kundi, sisiguraduhin naming magbabayad ka ng mahal. Walang kwentang ebidensya. Kalokohan lang ito. Mga kagalang-galang na shareholders. Ginagawa ito ni Fu Yanzhou para idiin ako, peke lahat ng mga ito. Naglingkod ako sa inyo ng buong puso at katapatan. Tiyuhin, ang tigas pa rin ng mukha mo, gaya ng dati. Anong ibig mong sabihin? Kung ganoon, tingnan mo ang isang ito, peke pa rin ba ito? Fu Yanzhou, itigil mo ang iyong mga pakitang tao. Ang papa ko ay tapat sa kumpanya. Malinis ang aming konsensya. Malinis ang konsensya mo? Bakit mo kinuha ang phone ko? Hoy, ikaw. Ibalik mo sa akin ang phone ko. Ilang libo ang halaga niyan. Tingnan niyo po lahat. Young Master Ting, nagawa ko ng comatose si Fu Yanzhou. Kailan mo ba ibibigay sa akin ang kulang na pera? Bakit ba nagmamadali ka? Comatose lang siya. Hindi pa siya wala. Hintayin nating mawala na siya bago tayo mag-usap. Young Master Ting, tungkol naman doon sa offshore company, maayos ko na. Kailangan niyo nang bayaran sa akin ang pondong iyon. Sige. Ipapatransfer ko na lang kay Papa ang pera mamaya. Kayong dalawa. Hindi lang kumpanya ng iba ang gusto ninyong nakawin, kundi pati na rin ang buhay ng asawa ko. Hindi ito totoo. Kilala niyo ang pagkatao ko.
Hindi ba kayo naniniwala? Sopistikado na ang teknolohiya ngayon. Siguradong ginawa lang ito ni Fu Yanjiao gamit ang AI? Pasok! Magsalita ka. Ginoong pulis? Siya iyon? Siya ang nag-utos sa akin na gamitin ang sasakyan para saktan at tapusin si Fu Yanjiao. Binigyan niya rin ako ng pera para utusan akong asikasuhin ang kanilang offshore company. Kalokohan. Parurusahan kita. Fuyong, anong ginagawa mo? Ginoong pulis. Hindi totoo ang mga sinasabi niya. Sineset up lang ako ni Fu Yanjiao. Huwag po kayong maniniwala sa kanya. Fuyong, Fu Tingzao, sangkot kayo sa maling paggamit ng pondo ng bayan, pagpapakana ng aksidente, at sadyang pananakit sa kapwa. Kayo ay arestado na. Arestado kayong lahat. Hindi. Hindi. Isang pagkakamali ito. Pagkakamali. Yanjiao, tito mo pa rin ako. Pamilya tayo. Sa ginagawa mong ito sa akin, napakawalang puso mo. Masamang tao. Noong nag-utos ka ng Draber para tapusin si Yanjiao, bakit hindi mo naisip na pamilya kayo? Huwag mo akong idaan sa ganyang drama si asawa. Mamang pulis, bilisan niyo po at silay. Kunin na. Ilabas sila. Fu Yanjiao, napakabagsik mo. Talagang pinabayaan mo ang sarili mong pamilya. Fu Yanjiao, paglabas ko rito, pagbabayarin kita. Asawa. Nalitaan ko? Ikaw daw ang boss na si Madam? Pasensya na po, President Yan. Nagkamali po ako. Isa lang po akong trabahador. Ang lahat ng ito ay gawa ni Fu Tingzao. Siya lang po ang nag-utos sa akin. Sitsado ka na. Huwag naman po, President Yan. Nagkamali po ako. Hindi ko po kayang mawala ang trabahong ito. Madam, nagmamakaawa po ako sa inyo. Noon ay hindi ko nakilala ang inyong kapangyarihan. Patawarin niyo na po ako sa pagkakataong ito. Sige ba? Salamat po, Madam. Ang mga tagalinis sa kumpanya ay tinanggal mo lahat. Simula ngayon, ikaw na ang bagong tagalinis. Sundin kung anong gusto ni Madam. Maging tagalinis ka. Ituloy ang pulong ng mga shareholders. At gusto ko ring i-anunsyo na simula sa araw na ito, formal na akong babalik sa kumpanya, ang Fu Corporation. Ay magkakaroon na ng bagong simula. Saan ka pupunta? Bakit hindi ka man lang gumagawa ng ingay kapag naglalakad ka? Tinakot mo ako. Ganyan ka ba kadaling matakot? May ginagawa ka bang masama? Kinuha ko lang ang mga bagay na para sa akin. Anong masama doon? Ngayong nakabalik ka na sa Fu Corporation, dapat ay bayaran mo na ang huling balanse, di ba? Tayo ay maghiwalay na ng maayos. Anong ginagawa mo? Mukhang pera. Ito ang ipinangako ko sa iyo na $1,000,000. Salamat, President Fu. Napakabait mo talagang tao. Mauna na ako. Teka lang, Bakit? maaari mong kunin ang pera, pero mananatili ka rito. Anong sinasabi mo? Huwag mong sabihing, may gusto ka sa akin? Wala ka naman sigurong lagnat? Ano ka ba? Sa hitsura mong iyan, hindi naman ako bulag. Hindi ka nga bulag. Pero wala ring pinagkaiba iyon. Anong sinabi mo? Ha ha ha. Wala iyon. Kahit na, hindi mo ako gusto, tinulungan pa rin kitang matapos ang iyong misyon. Pwede na ba? Akong umalis. Ang ating kontrata ay matatapos pa sa loob ng 3 buwan. Ang $200,000 buwan-buwan ay babayaran ko pa rin gaya ng dati. Pero habang hindi pa tapos ang panahon, kailangan mo pa rin gampanan ang iyong tungkulin bilang Mrs. Fu. Tulad ng ano po? Tulad ng pagdalo sa gaganaping, piging para sa iyong pagbabalik ngayong gabi. Binabati ko po si President Fu sa inyong paggaling at sa inyong pagbabalik sa Fu Corporation. Isang malaking karangalan po ito. Dahil si President Fu ang namumuno sa Fu Corporation, siguradong magiging mas matagumpay ito sa hinaharap. Salamat.
Ang aming si Yanjo ay gumaling ng napakabuti at dapat nating pasalamatan ang aming si Manman. Sa loob ng nakalipas na 6 na buwan, alagang-alaga ni Manman ang ating si Yanjo, talagang ibinigay niya ang lahat ng atensyon at pag-aaruga. Dahil sa gabay ng mga ninuno ng pamilya Fu, kaya si Yanjo ay nakapag-asawa ng ganito kabuti at kagandang babae. Napakasuwerte niyo po, President Fu. Ngayong magaling na ang katawan ni President Fu, sana po ay kayo ni President Fu ay magkaroon na agad ng anak. Tama, sang-ayon kami diyan. Siya nga pala tiyahin. Hindi ba't sabi mo dati na buntis si Suman? Bakit 6 na buwan na ang nakalipas? Ay hindi pa rin lumalaki ang tiyan niya? Hi! Noong nakaraan ay maling report ang naibigay ng ospital, kaya umasa lang pala ako sa wala. Pero basta't mahal ng 2 bata ang isa't isa, naniniwala ako na balang araw, magkakaroon din ako ng apo. Tama po. Magtutulungan kami ni Yanjo para diyan. Sino siya? Napakaganda at napaka-elegante niya. Sobrang ganda niya talaga. Hindi mo ba alam? Siya ang anak ni pamilyang Xie na si Xie Jinyan. 5 taon siyang nag-aral sa ibang bansa. At sa wakas ay nagbalik na siya. Balita ko noon ay ipagkakasundo dapat siya kay President Fu, di ba? Bagay na bagay sana silang dalawa. Pero paano na ang kasalukuyang asawa? Yanjiao? Matagal na tayong hindi nagkita. Siya ba? Ang dati at tanging mahal ni Fu Yanjiao? Matagal na tayong hindi nagkita. Ay nako! Anong magkita ang sinasabi mo? May asawa ka na, pero nakikipagkita ka pa rin. Miss Iye, pumunta ka rito nang walang paanyaya. Medyo kawalan ng galang yan, hindi ba? Tia, inimbita ako rito ni Yanjo. Mayroon pa kaming importanteng bagay na dapat pag-usapan. Kaya hindi na po kami mag-aabala pa. Doon na lang tayo mag-usap. Tia, mag-usap na lang tayo ulit sa susunod. Ikaw! Manman, wag kang magalit. Wag nang magalit, ha? Suman, nakita mo ba? Nang bumalik si Sister Yan, hindi na nag-abalang pansinin ka ng pinsan ko. Anong pinagsasabi mo? Napansin mo ba? Ang pinsan ko at si Sister Yan, sila ang perpektong pares. Itadhana talaga para sa isa't isa. Huwag kang magsalita ng ganyan. Tama ka. Si Fu Yanjo at si Xie Jinyan. Dapat talaga silang magkatuluyan. Anong dapat ka dyan? Pasensya na po. Shh! Bakit ganyan ka magsalita? Nanghihinayang lang ako sa'yo. Tandaan mo, ikaw ang nag-iisang asawa ni Fu Yanjo. Dapat bantayan mo siyang maigi. Hay nako, tama na yan. Ang aming dalawa ay kasal lang sa papel. Siguro ang dapat ko na lang. Bantayan ay ang aking pitaka. Kapag hindi mo siya binantayan, sa ibang babae niya gagastusin ang pera niya. May punto ka. Dapat ay mas kumita muna ako. Friend, parang nakita ko ang asawa mo. Kasama ang siya na yon. Nasaan sila? Pumunta sila sa loob ng silid. Alam ko na. Saan ka pupunta? Huhulihin ko sila. Hintayin mo ako. Para i-celebrate si Lao Fu sa kaniyang paggaling at ang pagbalik ni Prinsesa Yanyan sa bansa para magkabalikan sila ni Lao Fu, iminumungkahi ko na uminom tayong lahat. Cheers! Cheers! Ay naku, hindi na ba makapaghintay? Dahil nakabalik na si Prinsesa Yan, hindi na mapakali si Lao Fu, di ba? Paano kaya? Kung mag-cross arms toast kayo para mas masaya? Mag-toast na. Naku, Lao Fu, masyadong kang formal. Napapahiya na tuloy si Prinsesa Yanyan dahil sa iyo. Mag-toast na. Mahal. Lao Fu, siya ba ang asawa mong tumanggap ng $300 milyong na sobrang mahal na dote? Suman, anong ginagawa mo rito?
Hindi mo ba nakikitang isa itong private party namin? Mahal, nandito ako para sunduin ka. Suman, sinasabi ko sa iyo, si Sister Yanyan ang mahal ng pinsan ko. Ngayong nakabalik na si Sister Yanyan, kung tuso ka, mabuting umalis ka na lang. Mahal, kagagaling mo lang sa sakit. Huwag kang uminom ng masyadong maraming alak. Ngayon ang ika-20 ng buwan, iuuwi na kita. Sa bahay. Huwag mo akong hawakan! Huwag mo akong hawakan. Narinig mo ba? Pinsan sabi ko sa'yo, huwag mo siyang hawakan. Ano bang pilit mong pinapatunayan dito? Nakakadiri. Fuyanjo, anong ibig sabihin nito? Tuwing ika-20 ng buwan ay ang araw kung kailan ka binibigyan ng panggastos. Suman, dahil lang sa perang ito, talagang hindi ka makapaghintay kahit isang sandali. Ang ibig mo bang sabihin ay sa tingin mo rin? Pera mo lang ang habol ko? Narito ang 200,000 dolyar. Umalis ka na at huwag kang mang-istorbo sa pagtitipon namin ng mga kaibigan ko. Sige. Dahil ganyan ang tingin mo, edi, ituring mo na lang akong babaeng habol pera. Aalis na ako. Heto, 200,000 dolyar na naman. Teka, hintayin niyo muna. Ano pa ang kailangan mo? Ika-20 ng buwan, ito rin sana ang anibersaryo ng ika-9 na buwan ng kasal natin. Lao Fu, tungkol kay Suman, hindi kaya talaga siyang nagkakagusto sa'yo? Siguro? Talagang nasaktan ko siya. Ano na? Nagsapakan ba kayo? May sugat ka ba? Wala akong sugat dahil nakuha ko ito. Ito ay. Hay nako, dahil sa imaheng ipinapakita ni Lola bilang mapagmahal, mabilis akong nakakuha ng 200,000 dolyar. Dahil sa biglaang pagbabago ng mood mo, hindi kaya totoong nahuhulog ka na? Paano namang mangyayari iyon? Ang hambog na lalaking iyon, huwag na nating pag-usapan. May pera na ako, bukas isasama kita. At gagastusin natin lahat ito. Sabi ko na nga ba at mayaman ang kaibigan ko. Ito ang unang pagkakataon na kakain ako dito. Kumain ka lang ng marami. Ang pagkain na ito ngayon ay ililibre ni Binibining Su. Siya ang magbabayad. Siya nga pala, tikman mo itong braised lion's head. Napakasarap niyan. Nakakain na ako niyan kasama si Fuyanjo at ang nanay niya noon. Pero personal na chef ang nagluto sa bahay. Talagang napakasarap nito, tikman mo na. Masarap ba? Napakasarap nga. Kukuhaan ko ito ng litrato at ipopost sa social media. Akala ko kung sinong taong galing sa bundok ang nandito. Ikaw lang pala yan, Suman. Akala ko rin naman ay may asong pakalat-kalat. Ikaw lang pala yan, Hishwayaw. Sino ang tinatawag mong aso? Malapit ka ng palayasin ng pinsan ko sa inyong pamamahay at nagagawa mo pa ring magyabang dito? Ma'am, ito na po ang order ninyong bird's nest duck. Sandali lang. Dalhin mo ang pagkain ito. Sa mesa ko. Pero po. Bakit? Ako ang nag-order niyan. Ikaw ang nag-order? Kaya mo bang bayaran yan? Ang pagkain iyan ay nagkakahalaga ng 42,800 dolyar. Baka kahit ang barya niyan ay wala ka. At ikaw, hindi ba high-end na restaurant ito? Bakit kahit anong klaseng tao na lang ay pinapapasok nyo? Tingnan mo nga ang dalawang to. Mukhang mga dukha. Mukha ba silang may pera para kumain dito? Miss, baka po ang ulam na ito ay ibigay nyo na lang po kay Miss Hi ay sa po siyang gold card user namin. At bakit naman? Hindi ba dapat ay kung sino? Ang nauna ay siyang dapat na mapaglingkuran? Kung gold card user po kayo, mayroon din po kayong prioridad. Pero kung titingnan po kayo, parang wala po kayong gold card. Ikaw, mapanuri ka sa itsura. Sa baduy at hirap mong yan, huwag mong sisihin ang iba kung minamaliit ka nila. Kung katulad lang sana kita, na ang kahit simpleng bag lang ay nagkakahalaga na ng 100,000 dolyar, ay walang sinumang mamamaliit sa iyo. Ikaw. Kung talaga pong gusto nyo ang ulam na ito, ibibigay ko na lang po ito sa inyo. Buti naman at nalinawan ka. Nabalik na si Sister Yanyan, kaya tumabi ka na lang. Kasalanan ko po. Hindi ko agad nalaman ang inyong katayuan, kaya nagawa ko po kayong banggain. Patawarin niyo po ako. Anong? Pasensya na po, pasensya na po.
Maawain naman po kayo. Kung hindi po ay luluhod na lang po ako sa harap nyo. Hindi, sandali lang. Sinong may gawa nito? Honey, huwag ka nang magalit. Si Shui Yao, hindi niya naman po ito sinasadya. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Hindi. Pinsan, hindi ako. Talagang hindi ako. May mga mata ako. Nakita ko ang lahat ng malinaw. Habi, huwag mo na siyang sisihin. Ako ang nagmalaki. At hindi marunong mahiya. Pinilit kong makipag-agawan sa kanya ng makakain. Shui Yao, kasalanan ko ito. Kung gusto mong kainin itong espesyal na bird's nest duck, ibibigay ko na agad ito sa iyo. Huwag ka na sanang magagalit sa akin. Pwede ba? Huwag na, man. Hindi niya nararapat kainin iyan. Habi, huwag kang ganyan. Shui Yao. Sa totoo lang ay hindi naman siya masama. Dahil lang kay Miss Xie. Kaya lang naman siya medyo naging bastos sa akin ng kaunti. Maayos lang ako. Matapos kanyang api ng ganyan, ipagtatanggol mo pa rin siya? Yan mo ba dapat gamitin ang kabaitan mo? Hindi po, pinsan, talagang hindi po ako. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo siya. Saksi po ako. Talagang hindi po iyon si Miss He. Sisisantehin na kita. Po? Nasaan ang manager? President Fu, ano po ang maipaglilingkod ko? Santesihin mo ang empleyadong ito. At pati ang taong ito. Ayaw ko na siyang makitang pumapasok sa kahit anong sangay ng ating mga restaurant. Naku, Habi, sa totoo lang, hindi mo na kailangang gawin ito. Magkaibigan naman sina Shui Yao at Miss Xie, hindi ba? Kapag nalaman ito ni Miss Xie, Pero kapag naaapi ka, nasasaktan din ako. Halika na. Uuwi na tayo. mahal, para sa iyo ang lahat ng hinanda ko. Puro ito mga napapanahong prutas at napakatamis ng mga ito. Tikman mo po. Gusto mo ba ng dulo ng strawberry, mahal? Maayos ito. Bigyan mo ako ng kahel. Sige po. Heto, mahal, kumain ka ng kahel. Ayan. Mahal, imamasahe kita. Nitong nakaraan, napagod ka ba ng husto sa trabaho? Napakaasikaso mo naman. May nagawa ka bang kasalanan? Wala po. Dahil lang naman ito sa pagtatanggol mo sa akin kanina. Salamat po, mahal. Kahit na contract wife lang kita, hindi naman maaring hayaan kitang mapahiya, di ba? Dahil nandyan ka para suportahan ako, hindi na ako maghihinanakit. Ipipindot kita ng balikat. Maliligo lang po ako saglit. Mali ang pagkakilala ko sa iyo noon. Alam ko na ngayon na sa iyong puso ay mahalaga ako. Asawa kita. Kaya sa puso ko, syempre ay nandito ka. Tuwing binibigyan kita ng pera, nahihirapan ka ba? At iniisip mong nilalait kita? Hindi po. Hindi naman sa ganoon. Napagdesisyonan ko na hindi na kita bibigyan ng pera simula ngayon. Ano po? Ibibigay ko na sa iyo ang buong puso ko. Yanjo, hihintayin kita sa dati nating tagpuan. Yanjo, hihintayin kita sa dati nating tagpuan? Sige. Kailangan ko lang. Lumabas sandali. Sige, mag-ingat ka. Hi, Suman. Muntik na niya akong maloko.
Binibining Su, may 8 milyong dolyar sa loob ng card na ito, layuan mo na si Yanjo at ibalik mo na siya sa akin. Miss Shi, sa pagitan namin ni Yanjo, isang contract marriage lang ito. Ang nag-iisang babaeng mahal niya. Simulat sa pool, ay ikaw lang. Nakasulat dito sa loob, ang lahat ng mga gusto niya. Sinabi na niya sa akin ang lahat. Pero gusto ko pa rin na magpasalamat sa iyo dahil pansamantala mo siyang inalagaan para sa akin. Ito, tanggapin mo bilang kabayaran. Asa? Yanjo? Yan. Bakit dito mo gustong makipagkita? Kumain ka na ba? Hindi pa po. May pinag-uusapan lang kami ni Binibining Su. Tapos na ba kayo? Tapos na kami. Kararating lang ni Miss Ye galing ibang bansa. Kung may sasabihin pa kayo, ay mag-usap lang kayo. Mauna na ako. Para lang naman ito sa pera. Huwag kang malungkot, huwag kang iiyak. Saan ka pupunta? Nandyan na si Shi Jinyan at syempre ibibigay ko na ang pwesto sa kanya. Dahil ang binigyan man niya ng 8 milyong dolyar. Masyado namang naging mukhang pera ang dating mo. Oo, ganito talaga ang ugali ko. Nagbayad si Miss Ye sa akin. Ganoon siya kadeterminado. Bibigyan kita ng 10 milyong dolyar. Huwag kang umalis. Ikaw, Naniwala ka talaga? Sa isang babaeng mukhang pera na tulad mo, hindi mo karapat dapat manatili sa tabi ko. Ito ang ipinangako ko sa iyong 5 milyong dolyar at ang susi ng bagong bahay, maaari ka nang umalis. salamat po boss. Taos puso ko pong hinihiling. Na sana ay kayo ng paborito niyong babae na si Miss Ya ay mamuhay ng masaya at magkaroon na kayo ng mga anak agad. Diyos ko, iyan ang pinakapangarap ko sa buhay. Pero nakuha mo lang ito ng ganoon kadali. Hay naku. Mula ngayon, hindi ko na kailangan pang mamroblema. Pero, talaga bang handa mong ipamigay si Fu Yanjo sa ibang tao? Noon kasi, Uy, wag na natin pag-usapan yan. Iba ang kahapon sa ngayon. Ngayon na ang mahalaga. Hanggat may pera ako, masaya na ako, wala na akong problema. Iyong mga lalaking yan, tabi muna sila. tama ka. Ay, nga pala, para ipagdiwang ang pagiging single mo. Isasama kita mamayang gabi sa isang singles party. Sige, deal. Wala kang utang na loob. President Yan, may sasabihin sana ako. Sabihin mo na agad. Sinamahan po ni Miss Cheng ang asawa niyo sa isang bachelorette party doon po sa Starlight Bar. 3 araw pa lang tayong naghihiwalay at may paparty na agad siya. Ang lakas na ng loob niya. Xiao Kai. Xiao Kai, ito ang matalik kong kaibigan si Manman. Ngayong gabi, dapat mong pasayahin si ate. Kumusta man, ako nga pala si Xiao Kai. Bata pa yata ang isang ito ha? Gusto mo ba akong mapahamak? Ano ka ba? 22 taong gulang na siya. Dapat kang mag-move on. Sige na, magsaya ka. Man, ngayon ka lang ba nakapunta rito? Ayos lang yan. Ihahatid kita doon para kumain. Sige, salamat.
Ayos ka lang ba? Tutulungan kita. Wag na. Salamat. Aray. Puyan Joe, anong ginagawa mo? Bakit ka nananakit? Nakipaghiwalay ka sa akin. Para lang pala pumunta rito at makipaglandian sa ibang mga lalaki? Huwag kang mag-imbento. Kung ganoon, ikaw rin pala ang nagsisira sa sarili mong dangal. Sinampal mo ako? Dahil marumi ang bibig mo, mabait pa nga ako sa lagay na yan. Bakit? Yung lalaking nahanap mo ba ay malinis? Oo. Malinis, masunurin, at mabait, kaysa sa ibang taong ubod ng yabang. Ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin? Ganoon mo ba ako kasuklam? Maraming babae sa paligid ni President Fu. Imposible namang kulang pa siya ng isa, di ba? Paano kung sabihin kong? Kulang ako? Kulang ka sa akin? Sige, magkano ba ang ibabayad mo? Kapag sapat ang binayad mo, sasama ako sa iyo. Mukhang pera ka talaga? Ano? Oo nga, pinakasalan kita para lang sa pera. Bakit? Hindi mo ba alam? Ganyan na talaga ako dati pa. Tama? Suman? Hindi nga ako nagkamali sa pagkilala sa iyo. Yan Joe, huwag ka nang uminom ng uminom. Ibigay mo sa akin ang alak. Yan Joe, hindi ka naman mahilig uminom? Bakit uubusin mo ang ganito karami? Hindi ka palubos na magaling? Kapag may nangyaring masama sa'yo, ano nang gagawin natin? Masama? Nung nasa tabi ko pa siya, kailangan ko siyang protektahan. Pero ngayong wala na siya, kahit may mangyari pa sa akin, wala na akong dapat pang alalahanin. Yanzo? Ibig sabihin ba ay mahal mo na talaga si Suman? Tama ba? Manman, bumalik ka na. Miss na kita. Pasensya na. Maling tao pala ang nakita ko. Kahit lasing ka na, iniisip mo pa rin si Suman? Talaga bang minahal mo na siya? Ganon ba? Oo. Mahal ko siya. Kung noong panahon na iyon ay hindi ako umalis, mamahalin mo pa rin ba siya? Mahal ko siya. Siya naman talaga simula pa nung una. Ang pambayad mo sa amin para sa linggong ito ay hindi mo pa naibibigay. Ilabas mo na yan ngayon din. Ano bang sinabi ng boss namin sa iyo noong nakaraang linggo? Kada linggo, dapat ay magbayad ka ng $200. Nasa inyo na ang lahat ng pambili ko ng pagkain. Hindi na ako binibigyan ng pera ng tatay ko. Tumigil ka sa daldal. Kung hindi ka magbabayad, lulumpuhin kita. Ano? Sinasaktan niyo ako? Hindi kayo mapapatawad ng boyfriend ko. Naku, pati ikaw ay may boyfriend na? At sino naman ang boyfriend mo? Tawagin mo siya rito para pareho namin kayong matapusan. Ako. Ako ang boyfriend niya. May angal ba kayo? Kayo po pala yan. Hindi po namin kayo nakilala agad. Pasensya na po. Salamat. Kunin mo ang bag mo. Tara na. Hoy,
Ang balita niyo ba? Aalis na ng bansa si Shejin yan. Ano? Di ba may kasunduan silang magpakasal ng siga ng school na si Fu Yanzhou? Mag-a-abroad siya? Tuloy pa ba ang engagement nila? Hindi ko alam. Hoy. Hoy. Hoy, Ano ba? talaga bang gustong-gusto mo ang Shejin yan na iyan? Wala kang pakialam. Ikaw talaga. Kung gusto mo siya talaga, dapat sabihin mo sa kanya. Kapag hindi mo sinabi, paano niya malalaman? Ano bang punto mo? Ipaubaya mo na sa akin. Yanjo, ito ang sulat ng pagtatapat na pinabibigay ni Suman para sa iyo. Pasensya ka na, hindi pa kita masasagot sa ngayon. Ayos lang. Pero pwede mo akong hintayin. Pagbalik ko ng bansa, hahanapin kita muli. Bahala na. Paalam. Lumabas ka na dyan, mambuboso. Sabi ko naman sa'yo na huwag kang makialam. Ginagawa ko lang naman ito dahil concern ako sa iyo, ah. Hay nako. Wala lang iyon. Na-reject ka lang naman, di ba? Marami pang iba riyan. Kung hindi pwede kay Shejin yan, bakit hindi? Ka na lang. Humanap ng ibang magugustuhan. Pwede ba iyon? Ayoko nga. Iyon pala ang totoo. Sa loob ng maraming taon, nag-assume lang pala ako. Pasensya na. Walang tama o mali pagdating sa pag-ibig. Wala kang atraso sa akin. Galing ito kay Suman. Inilista niya lahat ng mga bagay na gusto mo. Talagang binigay niya ang puso niya para sa iyo. Siya nga pala, hinding-hindi kumuha ng pera ko si Suman. President Yan, parang may sakit po ang asawa nyo. Nasa ospital na ako ngayon. Bantayan niyo siya at alamin kung anong sakit niya. Sa unang pagkakataon na may malaman ka, ay sabihin mo agad sa akin. Opo, sir. Ibinigay ito sa akin ni Suman. Inilista niya rito ang mga paborito mo. Gaano pa katagal bago tayo makarating sa Hospital Central? Maayos naman ang kalsada. Siguro po ay mga 15 minuto pa. Hindi mahilig sa oyster sauce ang asawa ko, kaya simula ngayon, lahat ng ulam ay wag lalagyan yon. Gusto ng asawa ko ang tsaa na may katamtamang init, hindi pwedeng lumabis, o kumulang ang init niyon. Ang asawa ko ang taong pinakamamahal ko sa buong mundo. Ang bawat sandaling kasama ko siya, ang pinakamasayang bahagi ng buhay ko. Ang lohong iyon. President Yan, nakausap ko na po ang doktor. May leukemia po ang asawa nyo. Nasaan siya? Kailangan ko siyang makita ngayon din. Kakaalis lang niya. Nakita ko siyang papunta sa parke. Malapit sa Hospital Central. Ipreno mo sa harap. Manman. May sakit ka. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Iniwan mo ba ako? Dahil ayaw mo akong madamay? Fu Yanzhou. Manman, huwag kang matakot. Asawa kita. May sakit man? O malusog ang katawan? Palagi akong sasama sa iyo. Anong pinagsasabi mo? Ang leukemia ay hindi na malalang sakit ngayon. Basta may bone marrow, siguradong gagaling ka.
hahanapan kita ng pinakamahusay na mga eksperto. Tse, sino ang may leukemia? Huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi ka ba may le? Fu Yanzhou, huwag mo naman akong isumpa. Hindi. Ang sabi sa akin ng assistant ko, mayroon kang leukemia. Sino ba ang assistant na iyan? Anemic lang ako, at saka pagod lang ang katawan ko. Eh bakit? Itong balinggoy-ngoy mo? Naku, natamaan lang ako kanina ng basketball nang hindi sinasadya. Ayos lang ako. Nga pala, bakit ka nandito? Manman, alam ko na may puwang pa ako sa puso mo. Hindi mo rin kinuha ang pera ni Xi Jinyan. Mahal mo ako, di ba? Sinong mayabing nagmamahal sa iyo? Huwag kang masyadong bilib sa sarili mo. Ayoko nga. Ano? Hindi ba't sinabihan mo ako noon? Kung pwede bang iba na lang ang mahalin ko? Sabi ko, ayoko. Teka, bakit parang wala kang balak itanong kung sino ang mahal ko? Hindi ko itatanong. Suman, Ano iyon? ikaw ang taong mahal ko? Noon pa man? Ikaw lang talaga. Natanggap na ang $1 milyong sa Alipay.